Hello mga kababayan, ako po pala si Jens at for today's episode sa ating kwentong Pinoy Abroad, makakakwentuhan po natin isang teacher sa New Zealand at kasama po natin ngayon si Teacher Mayan. Hello po ma'am. Hi po, Sir Jans. Kumusta And, po? so ayan, okay lang naman po ma'am. So ma'am, introduce yourself sa ating mga kababayan na gusto po kayong makilala. Okay. Una po sa lahat, gusto ko pong batiin ng Maray na Aldaw, ang gabos na sa Kuyang Kahimanua dyan sa Bakakay Albay. And sa mga teachers po na andito sa New Zealand, Kia ora. Alright, yun. So, ma'am, bago ka pumunta ng New Zealand, ano pong trabaho niyo sa Pilipinas? Before po, nung nasa Pilipinas po ako po ay isang public secondary teacher for Mm, more than 10 years. 10 years. Pero bago po ako nagturo, naging OFW din po ako. So, bale, Oh, yun po yung pinaka first job ko. mm, Then, nagturo po ako for more than 10 years sa public school mula 2013 to 2024. 22. Oh, so kakarating mo lang ng New Zealand, ma'am? Opo, exactly a month ago, last Oh, March 16. oh, wow. So, 1 month pa lang po 1 month pa lang si ma'am. So, saan po exactly sa New Zealand, ma'am? sa Pukekohe, Auckland po. Outline. Wow. Congratulations po, ma'am, ha. So, Thank magandang you po. kwentuhan po ito kung paano ni ma'am, paano siya nag-apply. Alright. So, ano yun, ma'am? Paano ka nag-apply sa pagiging teacher sa New Zealand? So, way back December 2022, so yun po yung panahon na syempre bakasyon tayo sa trabaho kasi Yeah. Christmas vacation. Okay. So naisip ko magtingin-tingin sa YouTube, sa internet, nag-browse ako kung ano yung mga countries na pwede kong applyan. Mm-mm. And nakita ko na merong TLE or related sa major ko na Technology and Home Economics Mm. dito sa New Zealand. Oh, Kasi okay. nag-try din po ako sa other countries like US Yeah. na medyo hindi Mahirap. maganda So, yung for ano TLE. Oo. for TLE po. Kasi Mm-mm. 'di ba hindi naman lahat ng bansa Mm-mm. nag-o-offer ng TLE Tama. subject sa high Ta- school. tama. So na-reject ako sa US application ng Mm-mm. J1. Mm-mm. Then I tried also sa China, sa mga Middle East Mm-mm. like Dubai, like Qatar. Mm-mm. Ganon din po Ganun kasi din. hindi rin nila in-offer yung ano, Mm, yung TLE. mm, So dito nakita ko sa New Zealand na pwede pala siya. Tapos inaral ko po yung proseso at mga requirements. mm, Then nag-join ako sa group. mm. Then nakipag-friends po ako sa mga teachers na andito na Andito, nakita ko na successful yung ano nila, applic yung application. mm, Tapos yun, tinanong ko po sila, nagme-message ako, merong nakaka-video call na mm. teacher. Wow, Yung mga ganun po, inaalam ko yung mga ginawa nila. ginawa. Tapos nililista ko po isa-isa yung mga requirements. Mm, So, mula sa pagkuha ng passport, lahat mm. po yun, inaral ko step by step. Step by step. Bali, inabot din po ako ng more than a year More than bago po ako nakakuha ng employer. Kasi hindi po oh, madali yung proseso. mm, Swerte ka po pag mga 8 months lang eh makalipad ka na. Kung matagal may din. opo, kung may ano sa iyo agad ng job offer. So, paano yun, ma'am? May requirements ka na. So, kailangan mo maghanap ng employer. Ikaw yung maghahanap ng Opo, school. opo. Mm, Kasi una, ang gagawin mo, magpapa-assess ka muna sa NCQA NCQA. ng iyong diploma, TOR, passport, and other credentials. Mm, So, ang NCQA po, yan yung New Zealand Qualifying Authority. mm. So, swinerte po ako kasi nakakuha ako ng level 7. Level Kasi 7, yung iba, nakakakuha ng level 6. 6. So, ang tawag po doon ay discretionary pathway. Mm, Kumbaga, may iba silang proseso na dadaanan para ma-qualify. mm. Then,
inaral ko po after nung step 1 na yon na nag-assess ako sa NCQA, nag-take po ako ng English proficiency kasi isa Which, po yun sa anong klase yun, ma'am? requirement din. So, IELTS. pwede ka pong mamili kung IELTS, kung PTE, language Mm, cert, and may iba pa pong ibang exam. mm, Tapos, hindi po ako pinala dun sa sa PTE kasi alam ko mm. mahirap yung IELTS kaya hindi yun ang pinili ko. Pinili ko yung PTE kaso bumagsak po ako sa Bumagsi pa rin. first attempt ko. Oo. Then hindi ako nawala ng pag-asa. Naghanap Take ako ulit. na sa mga group Mm, ng teacher na nag gumawa ng ibang test. mm, So nakita ko na pwede pala yung language cert. Doon ako nag-book uli ako. Tapos inaral ko rin yung exam na yun. Anong name Tapos nun, yun ma'am? po, language cert po. Language Language cert. cert. ASOL C1. Then meron din siyang C2. Depende po sa'yo kung ano yung pipiliin mo. Mm. Kasi accredited po siya ng Teaching Council ng New Zealand. Okay. Tapos, At saka, ang mas maganda doon sa exam na yun, kasi pwede siyang gawin sa bahay lang. oh, wow. Unlike nung PTE na pumunta pa ako ng Ano, Makati para mag-exam sa mm, center. Tapos yun po, na ipasa ko po yung exam. So, pasok na ako dun sa dalawang requirements. mm, Then, yung third naman, para maging registered teacher ka dito sa New Zealand ay magpapa-assess ka or isasubmit mo lahat ng requirements sa New Zealand Teaching Council. mm, Parang siya po yung magbibigay sa'yo ng license to license. teach. All right. Opo. So yun po, kasi kasama yung NCQA assessment, yung Assessment. English proficiency, at saka yung iba pong requirements like yung galing sa school mo, kung ano TOR yung mga, diploma. opo, yung recommendation ng principal, Mm, yung mga three persons na gagawin mong reference reference. person. Mm, okay. Opo. Tapos yung galing din sa, ano mo, sa ibang, alimbawa sa IPCRF, yung Mm, performance mo sa school, kung may mga mm, trainings ka, okay. kasali po yun. Kasali din yun. So, Opo. after nun, ma'am, ilang months yung hinintay mo nung nag-submit ka? Yung sa NCQA po, inabot ng 4 months. Tapos yung sa Teaching Council po, mga 1 month or 3 weeks. Ganun po. Madali-dali lang. So, ready ka na, approve ka na, then that's a time na pwede ka nang maghanap ng employer. Opo. Mm, Pero kahit po nag-aantay pa ako nung result ng NCQA ko and ng teacher's registration. Dati na po na nagpapasa ako online. Pero online. wala pong pumapansin sa mga application ko kasi nga hindi pa ako registered teacher or hindi pa ako licensed to teach dito sa New Zealand. Okay. Pero nung November na pasado na ako or mayroon na akong practicing certificate which is Alright. valid for 3 years. So yun na po, may nakapansin na po sa akin na employer na Mm, binigyan ako ng invitation for interview. alright. Pero yung pag-apply mo, ma'am, diretso sa district, ano ba yun? Sa school or ano yun? Online lang po. Online. Nag-browse lang po ako sa Education Gazette website. Alright. Lahat po ng schools na may vacancies, doon po nagpo-post ng hiring nila. Mm-mm. So pipili ka lang po doon kung anong major yung ano mo, Mm-mm. kung qualified ka doon, i-click mo yon, open mo lang po, tapos babasahin mo po yung anong instruction ng school or kung ano yung mga requirements and qualifications na hinahanap nila. Okay. Tapos, yun lang po ginagawa ko, send lang ako ng send. Mm-mm. Minsan sa isang linggo nakaka 20 CVs ako or Tal- resume. sobrang rami talagang in-applyan Opo, mo. tinatsaga ko po yun Tinatsaga talaga. hanggang hanggang sa nag-send na nga ng interview, yung nag-schedule sila ng interview. Tapos yun, unang interview ko po yun, tapos yun po, na-hire ako. Out of ilan yun, ma'am? Isa lang yung nag-reply. Opo, mahigit 100 na pong CV siguro kasi Oo. matagal akong ilang months din po ako nag-a-apply eh. Oo. Talaga, Tapos walang different countries pa yung ina-applyan different ko. countries din. Opo. Tsagaan lang Kasi talaga, ma'am, no? nag-send din po ako sa China ng Mm. ibang ng CV, sa Mm. Thailand, Mm. Vietnam.
Talaga, iba-iba pong ang bansa. tiyaga mo, ma'am. Opo. Oo. So, bali, nung na-invite ka, tapos na-interview ka na, agad nun. Opo. Oh. Opo, tatlo po silang nag-interview sa akin. So, yun po yung ano, kailangan pag in-interview ka, galingan mo po. Mm-mm. Kasi, ibig sabihin, kaya sinenda nila ng invitation for interview kasi meron silang nakitang potential sa'yo. Mm-mm. So, kailangan ikaw, gagalingan mo. Yung parang, ibibenta mo yung sarili mo. Mm-mm. Tama. Kasi tatlo yung nag-interview sa akin, yung principal, yung department head, at saka yung Mm-mm. team leader ng food technology. Kasi Mm. yun po yung hinahanap nila, isang Mm-mm. food technology teacher. Okay. So yun po, syempre ginalingan ko. Tapos, inaral ko muna kasi nalaman ko yung invitation 2 days before the schedule of interview. Okay. So, maiksi lang yung panahon. Syempre, inaral ko muna yung background ng school. Mm. Nagbasa ako tungkol sa school, tapos yung tungkol sa sarili mo, yung Mm-mm. usually tinatanong nila kung ano yung nilagay mo sa CV, sa teaching experiences mo, Experience. personal man. Then, kung gaano ka ka-prepared mag-migrate sa New Zealand, kung Mm. anong preparations ang ginagawa mo, Mm-mm. kung willing ka na mag-relocate, mga Mm-mm. ganun po. Alright. So, anong level yun, ma'am? Anong high school, elementary? High school po. High school. Public school. Public school po. Dito sa New Zealand yung nakuha Public ko pong school. Pero employer. related, ma'am, dapat kung ano yung tinuturuan mo sa Pilipinas, yun din yung applyan mo dyan sa New Zealand. Opo, yun po kasi yung tinitingnan nila. Sa Mm. CV pa lang po, dapat makita nila yun na Correct. meron kang experience sa ganong area. Alright. Tapos itatanong din po yun sa interview. Okay. So, yun na, ma'am. Natanggap ka na after the interview. Tapos, ano yun, ma'am? Anong process, anong visa yung binigay sa'yo para makapunta ng New Zealand? Ang nakuha ko pong visa dahil sila ay accredited employer ay yung AAWB. So ang meaning po nun ay Accredited Employer Working Visa. So Working valid visa. for 5 years po yun. Alright. So, valid for 5 years. Can you explain about the visa, ma'am? Ano po yan? After 5 years, kailangan mo bang umuwi ng Pilipinas or pwede ka mag-extend sa loob ng New Zealand? Ang alam ko po, kung gusto mong i-extend yung 5 years, pwede ka pong mag-request uli or mag-apply sa immigration. Mm. Pero since yung secondary teacher po dito ay qualified into residence visa, Mhm. kahit wala pa pong 2 years, kasi mag-start, may bago pong nilabas na batas yung New Zealand na starting next month, May, yung secondary teachers po ay pwede na pong mag-apply ng residence visa na hindi na kailangang antayin yung 2 years. Oh, Dati po kasi ma'am. yun yung rules nila na Mm. mag-aantay ka muna ng 2 years para maka-apply ka ng residence visa. So Mm. ngayon po, kahit may hawak kaming 5 years visa, hindi na namin aantayin kung gusto namin i-grab yung opportunity na next month mag-apply na po ng residence visa. Oh, napakaganda. So, how about, ano, ma'am, kumusta naman po yung salary as a teacher sa New Zealand? Well compensated po ba? Opo, Mm. para sa akin po kasi siyempre sa Pilipinas, kahit para sa iba, akala nila kasi nasa government tayo, akala nila mataas yung sahod natin Mm. or malaki compared sa ibang trabaho. Pero dahil nga sa mga pinagdaanan ko na ultimo, pag may hingian yung magulang ko, hindi ko nabibigyan. Siyempre may Mm. pamilya na ako. Mm. So parang frustrate na hindi ko kayang matulungan or mabigyan yung request ng magulang ko. Mm. Kasi nga, sa pamilya ko palang kulang na yung Kulang pa. sinasahod ko, Mm. kulang pa Kulang. sa sarili kong pamilya. So, Mm. kailangan nag-isip ako, ano yung dapat kong gawin na Mm. ma-improve ko yung sarili ko, hindi lang Mm. financially, para makatulong ako sa pamilya ko, hindi lang para sa pamilya ko ngayon. Kasi may mga kapatid din na po ako na, lalo na't panganay po ako sa 7 magkakapatid. Siyempre, hindi naman lahat swerte or nakakaraos sa buhay. Mm. So, yun po. Kumpara sa sahod sa Pilipinas, malayo po.
Malayo. ang layo-layo po na Mm. ng amount kasi yung to be honest, yung sahod ko po dun na 1 month ay kaya ko pong kitain dito in 5 days. Oh, right. Ang layo. Oo. Yun po, So well compensated talaga yung mga teachers sa New Zealand, right? opo. Oh, At tapos saka po, hindi mo kailangang gumastos ng mga pambili ng gadgets like laptop, projector, mm, kasi po provided po ng provided na. school. Wow. Opo, yun po Okay. yung isa sa nakita ko kasi dumating ako dito ng ano, March 16. Mm-mm. Siyempre nagpahinga muna ako ng 1 day kasi Sunday naman yung 17. Tapos 18, Monday, pumunta na po ako ng school. Mm-mm. Siyempre, ano lang, as visitor muna kasi gusto ko ma-meet yung principal, Principal. yung parang gusto kong mag-thank you sa kanila kasi Mm-mm. pinagkatiwalaan nila ako, na hinire Ah, nila ako. mm-mm. Tapos gusto ko rin makita yung physical amenities ng school, Mm-mm. kung gaano ba talaga kalaki. Kasi syempre nakikita ko lang sa YouTube, Mm-mm. sa internet. Tapos yun, second day, nag-ano na po ako, parang pinag-observe lang ako Mm-mm. the whole day. Tapos March 20, yun na po, nag-start na po ako na may estudyante na ako. Tapos yun na po, tinurn over sa akin yung laptop, Ram- tapos Equipment. susi. Opo, Mm-mm. pagtingin ko sa laptop, kumpleto na po siya. Hindi mo Wow. kailangang mag-encode ng names ng mga students mo. Mm. Nandun na po lahat. Lahat Wow. ng sections or ng classes na Galing. hawak ko, nandun na po ang mga pangalan nila. Mm-mm. Tas iba po yung ano nila, hindi kagaya sa atin na tayo yung nagta-type. Mano-mano. Opo, mano-mano. Tapos Oo. lahat ng apps na gagamitin mo po sa Wow. klase mo na naka-install na po sa laptop. Mhm. Tapos may ginawa na silang email mo Mhm. na doon ka kokontakin ng mga estudyante mo, ng mga Hmm. group chats na Mm. lahat po ready na. Talagang ikaw na lang yung mag-a-update araw-araw. Wow, ganda naman. So far ma'am, paano mo ma-describe ang pagiging teacher dyan sa New Zealand? Para po sa akin, mas magaan po siya kumpara nung sa Pinas po ako kasi 'di ba sa Pinas po gagawa ka ng quarterly test na Mm. 50 items, ikaw Mm. yung mag-iisip kung ano yung ibibigay mong periodic test. Mm. With TOS, mag-item analysis ka pa. Mm. Dito po walang Wala na. gano'n. Wala ring lesson plan na Wow. araw-araw, gabi-gabi mong i-update or gagawin. Dito po, teacher's planner lang, pero ilalagay mo lang kung ano yung klase mo, anong oras yung klase mo yun, ano yung Wow. topic mo Wow. that day. Yun lang po. Hindi mo kailangang mag-isip ng content or parts ng lesson plan. Wow. Tapos sa assessment or sa mga test po, hindi po siya kagaya ng sa Pinas na may quizzes, Mm. tapos magko-compute ka ng grade na percentage. Kung halimbawa sa quarterly assessment, ilang Mm. percent. Wala pong gano'n kasi Wala. hindi po numerical yung pag-grade dito. Mhm. Standardized po. And yung test po galing sa national or National. printed na, tapos dinidistribute na lang po sa school na in a Wow. booklet. Para siyang booklet lang. Mm. Tapos hindi mo po kailangang mag-compute kasi pipili ka lang kung achieve, not achieve, Wow. yung merit or excellent yung bata. Galing. So, Ganun lang. wala nang work na dadalhin sa bahay. Meron din po, yung magche-check ka lang po ng Okay. assessment, yun lang po. Tapos Alright. yung sa lesson plan naman, since nandyan yung laptop, tapos Mm. i-update mo lang po, titingnan mo lang kung ano yung lesson mo for next week, Galing. ganun lang. Wow. Napakaganda. So, ma'am, ano na lang, message at advice mo sa ating mga kababayan at especially sa ating mga teachers sa Pilipinas na gusto ding maging isang teacher dyan sa New Zealand. Okay po. Dun po sa mga teachers na nangangarap pumunta sa New Zealand. Actually po marami pong nagme-message sa akin sa group ko na NC Girl Bicolana Teachers sa New Zealand. Minsan po nakaka-overwhelmed, nakakataba ng puso yung mga messages nila. Sabi ko sa kanila, wag silang mawawala ng pag-asa
tiyagaan lang po yung proseso kasi ganun po talaga. Hindi po ito kagaya ng Pinas na nadadaan sa under the table Mm. or palakasan. Ang kasi sa atin 'di ba uso yung kakilala system para Oo. makapasok sa trabaho. Dito po wala pong gano'n. Recommendation ni Mayor. Hindi po 'yun uso dito. So, kailangan po kumpletuhin mo yung requirements, dadaan ka talaga sa standard nila. Okay. Dadaan ka sa butas ng karayom, sundin mo lahat ng steps. Kasi at the end of the day, 'pag nagtagumpay ka po, babalik din po sa'yo lahat ng blessings. Right. Ikaw rin po yung makikinabang ng lahat ng effort na ginawa mo. Tama. And pray po at saka siyempre, sipag sa pag-apply. Kahit mabigo ka or ma-reject ka man ng ilang beses, Mm. 'wag pong titigil kung yun talaga yung pangarap mo. Tama, napaganda. Guys 'no, sa sobrang ganda ng kwento ni Ma'am Mayan. So, sana na-inspire po kayong mga kababayan at yun, yung steps na ginawa po niya puwede po ninyong i-guide po yun, puwede niyo pong gawin. Pero hindi naman talaga lahat 'no, na maka-copy mo yung naging journey niya 'no, journey mo Ma'am. Kasi iba-iba naman tayo na tatahakin kaya Yes po. ano lang, guide niyo lang po ito, right? So, ma'am, any shout out sa ating sa iyong mga followers mo? First po, nagpapasalamat po ako sa mga followers ko sa page ko and sa mga subscribers ko po sa channel ko. Thank you po sa pagsuporta. Sana mas marami pa po akong ma-inspired na mga teachers na kagaya ko. Huwag po kayong tumigil mangarap hangga't nabubuhay may pag-asa po. Alright, And kung hindi man tayo palarin sa New Zealand, meron pa naman pong ibang countries. correct. Exactly. Nasa sa atin po 'yun. Mm. 'Wag pong tumigil sa pangarap, lalo na po kung para sa pamilya natin. Oo, Shoutout po sa mga naging co-teachers ko diyan po sa Bicol, sa family ko po, at saka dito po sa mga naging friends ko sa New Zealand na hindi po ako pinabayaan. Kahit nasa Pinas pa po ako, meron po akong mga naging kaibigan na tumutulong po sa'kin na kung kahit anong oras natatanong ko tungkol sa steps, sa requirements, kila Sir Arnie Cabral po, kila Ma'am, ah, Therese Mariloso, kila Sir Darrell Fabian, Ma'am Jubes, Doktora V, at siyempre po sa pamilya ko, salamat sa love at saka sa nag-aalaga po ng anak ko. Thank you sa kapatid ko, sa parents ko. Ingat kayo lagi diyan. alright. So, ma'am, grabe, thank you so much sa pag-share ng, journey mo at sa steps na kung paano ka nag-apply papunta ng New Zealand. So, kung na-inspire po kayo mga kababayan, ah, follow niyo po ako sa ating Facebook page, like and follow and subscribe to our YouTube channel. So, maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa susunod na Kwentong Pinoy Abroad. Ako po pala si Jans at God bless everyone. Bye. Bye po, thank you rin. Thank you for watching. If you like this video, please like and follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. To God be the glory.